Pagpalang pagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan nanonood ng aking munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos ayon sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, kapag patungkol sa Panginoon, sa Diyos, sa Jesus, kailangan nakalagay sa Biblia. Hindi po pwedeng yon wala sa Biblia. Hindi po pwedeng yung hindi ka magbabasa ng talata ng Biblia. Chapter and verse. Bakit po? Maliwanag po ang sulat ng Diyos nakatala sa Biblia. Po, kaya dapat sa Biblia tayo dumidepende. Bago tayo papalahot, atin munang hingin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, salamat. Samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo ang puso, isip ng bawat isa sa amin upang ang iyong salita ay aming maunawahan at aming pagkinabangan ang iyong salita. Ang iyong salita ay pagkain ng aming spirituality. Salamat po. Yung mga nangihina, yung palalakasin. Yung mga may sakit, yung pagagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa kasulatan, tignan natin ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Unang-una, sino si Pablo? Siya po ay isang mamamatay ng mga Kristiyano o alagad ni Jesus sa kanyang panahon. Ngayon, siya ay ginamit ng Diyos. Itinalaga niya bilang kanyang apostol na magsasaysay sa kanyang nakita at ipakikita ng Panginoong Yesus sa kanya. Po, nang siya'y gamitin na ng Panginoong Yesus, ang pangalan na po niya ay Pablo na, mula sa pangalang Saulo. Yung katauhan ni Saulo, bago siya maging apostol, siya po ay isang mamamatay tao at may dalang sulat mula sa pinunong pari sa panahon niya. Binigyan siya ng kapahintulutan upang usigin ng mga mananampalataya, mga halagad ni Jesus sa kanyang panahon. Po. Ngayon, ginamit siya ng Panginoong Yesus nang siya po ay naglalakbay sa Damascus upang hanapin, patayin, ibilanggo, ulihin ang kanyang makitang mananampalataya kay Jesus. Ngayon, doon po nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ni Pablo at saka ng Panginoong Yesus. Doon po siya tinilaga na isang mangangaral niya. Tignan muna natin sa gawa. Yung eksenang yun. Ano po? Bagamat ang papaksayin natin, yung sinabi ni Pablo na apostol siya about salvation, about pananampalataya ng bawat isa kay Kristo. Po, dito po sa huwag ka nang nagbibidyo ako eh.
Ganito po nakalagay. 26:12 ng Gawa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. Yan. Meron siyang misyon na pinapaintulutan ng mga punong pari. Ano ang kanyang misyon? Hanapin, usigin, ibilanggo, patayin ang mga mananampalataya kay Jesus. Dito po nagtatanggol na siya ngayon. Ano po? Meron siyang misyon. Ganito po pa ang nakasulat. Dito po sa verse 10. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo. Batay sa kapangyarihan ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo, at isa rin ako sa mga umatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y hinusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. O kita nyo po, hindi naman gagawin ni Pablo yon kung wala po siyang kapahintulutan ng mga punong pari. Noong panahon na yon, hindi po Kristiyano si Pablo. Isa siyang Pariseo. Ang reliyon niya ay Pariseo. Tingnan natin sa index kung ano naman yung Pariseo. Mukhang meron yatang index po ito. Hanapin ko lang po. Ito po ang sabi niya, punong pari kanina, Balikan nga natin, yung paintulot ng mga ayun, punong pari. Paintulot ng mga punong pari. Ano po? Paintulot ng punong pari. Tingnan natin yung mga punong pari sa index. Ito po. Dito sa talahan ng mga salita. Mga pinunong pare. Mga paring kabilang sa sambahayan ng mga pinakapunong pare at itinuturing na may maalagang katungkulan. Mula sa grupong ito, pinipili ang susunod na magiging pinakapunong pare. Yan. Kumbaga, punong pare sa baba, mga punong pare. Pinakapunong pare. Tapos, mga pinunong pare.
Kapag namatay yung itaas, dito sila kukuha. Yun ang ibig sabihin dito. Pinakapunong pare, puno ng mga paring Hudyo at pangulo ng kataas-taasang Sanhedrin ng mga Hudyo. Minsan sa isang taon si pumapasok sa dakong kabanal-banalan upang magandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Ayun, ano po? At binigyan ng sulat ngayon ng mga punong pare. Kumbaga po sa kasaysayan natin ngayon, may Santo Papa, sa baba niya may mga kardinal. Kapag namatay yung pinakapunong pare o yung Santo Papa, ang ipinapalit, kumukuha sila ng isa sa mga kardinal. Bawat bansa merong kardinal. Siya po ang nagboboto sila kung sino ipapalit nila sa tinatawag nilang Santo Papa. Sa panahon naman natin yan. Ano po? Yan. So, may paintulot yung mga punong pare para patayin ng mga Kristiyano. Yun ang trabaho ni Saulo noon. Pero nabago po ang kanyang kapalaran nang siya ay gamitin ng ating Panginoong Hesus sa misyon niya. Tuloy natin. Sa 26 ng Gawa 12, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreyo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawari sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng taong ginawang banal ng Diyos. Ayun. Maliwanag po, ano? Itinalaga siya ng Panginoong Hesus. Ngayon, nang siya po ay apostol na, siyempre ang kanyang pangangaral, kung ano yung pinakita at nakita niya tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yun ang kanyang mission ngayon. Kaya yung kaligtasan, katatapos lang po ng mahal na araw, selebrasyon, sa kasaysayan, inatulan si Jesus ng kamatayan ng korte ng mga Hudyo sa bansang Roma. Then, 3 araw, bumangon siya. Then, after 40 days, umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Apostol Pablo,
Sa chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. Sa kasulatan 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din na sinasabi sa kasulatan 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Yon. Nung narinig nyo po pagkatapos niya pong mamatay, kinukwento na ni Pablo yung sa kasulatan, sabi niya, nagpakita siya, sabi niya. Ito na po yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Kanino siya nagpakita? Ang sabi niya, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Okay? So, pagkatapos niyang bumangon sa mga patay, nakita pala siya ng mga apostol. Nagpakita siya. Yung tinutukoy ni Pablo kina Pedro, ito po yung nakasulat sa, tignan natin, yung sa 1:20, basahin natin chapter 20. Ganito nakasulat. Ito, sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Tinutukoy nila si Jesus. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng kanyang palad, butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipos sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumasa inyo ang kapayapaan. 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon man naniniwala. Yon. So, nung magpakita siya, wala si Tomas. Sabi ni Pablo, nagpakita kina Pedro. Yan, isang eksena yan. Bagamat meron pang ibang eksena po, nagpakita rin kina Pedro, nang sina Pedro po ay nangingisda na. Bumalik sila sa pangingisda. At nagpakita din si Jesus doon. Pero huwag tayong pupunta ron. Isa lang po yun yung mga pinagpakitahan niya nung muli siyang nabuhay. At kumain po sila ng isda. Nag-iihaw sila. Ano? Ngayon. So, nagpakita. Ano po? Nagpakita, sabi ni Pablo. Balikan natin. Dito po sa Korinto,
Ito, balikan natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang mahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi ng kasulatan. Ninilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Yun. Dito po sa 14. Ito, simulan natin sa unang Korinto 15:12. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? 13. Kung totoo iyan, yung pong mga sinasabi ng tao na hindi na bubuhayin muli ang mga tao. Sabi ni Pablo, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling nabuhay si Kristo. Pinangangaral ni Pablo, si Kristo nabuhay. Pero may mga naniniwala na hindi totoo yan. Kumbaga nagdidepensa si Pablo. 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kasi kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay sa 16, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 18. Hindi lamang yan, lilitaw na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay mapapahamak. 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, dito po sa lupa, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yun dinidepensa po ni Pablo na nabuhay muli si Jesus. Pero may paniwala ang mga tao, hindi totoo yan. Kaya nagdidepensa si Pablo. Maliwanag ang sabi niya, lalabas sinungaling kami. At sa ating panahon, meron naman pong mga reliyon na nagsasabing si Pablo ay sinungaling. Isa po yung mga Muslim. Hindi sila naniniwala kay Pablo. Kaya si Pablo, sabi nila, si Pablo ay isang sinungaling. Sabi ni Pablo, mangyari niyan, sinungaling kami kung hindi nabuhay na maguli o hindi binuhay ng Diyos muli itong si Jesus. So pinangangaral ni Pablo na si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya naniniwala siya na yung mananampalataya kay Jesus ay bubuhay ding maguli gaya niya. Upang isama po kung nasaan si Jesus, magsama-sama po sila. Magsama-sama sila. Ngayon, kung dito lamang ang ating paniwala tungkol kay Jesus hanggang dito lang sa lupa, tayo na po yung pinakakawawa. Sabi ni Apostol Pablo. Tandaan niyo po, si Pablo po yung apostol ng mga entil. Doon siya sinugo ng Diyos sa mga kaintilan. Sila Pedro sa mga kapwa nila Hudyo.
Bagamat si Pablo po isa ring Hudyo, isang Pariseo, siya po naman ay inassign sa mga hentil. Kaya tayo mga Pinoy, mga hentil po tayo, at ang ating apostol sa Biblia ay wala pong iba kundi ang apostol na si Pablo. Ano po? Kaya dyan po ang pagdidepensa niya. Ibig sabihin, tayong mga mananampalatayang Kristiyano, kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, ay nananatili pa rin, tayo ay nasa kasalanan. Nasa kasalanan. Kung hindi muling binuhay ng Diyos si Jesus. Amen. Opo. 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Yun tinutukoy po dito una, si Adan. Yung tinutukoy na tao, yung pangalawa, tungkol kay Jesus. O, ngayon, basahin natin muli, ano? Sa verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan, ng isang tao. Adan po yun. Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ni Jesus, isang tao. 22. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. 23. Ngunit ang bawat isa may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ayan po, ano? Kailan daw bubuhay? Sa pagparito niya. Sino? Si Jesus. Ano po, yan. 24. At sa darating ng wakas, kapag naibigay na ni Kristo kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalahan at kapangyarihan, 25, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kahaway. 26, ang kauli-uli ang kahaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kita niyo po? Nalupig na niyang kamatayan kasi po, nabuhay siyang maguli. Hindi po siya nanatiling patay. Kauli-uli ang lulupigin niya ay ang kamatayan. Yung iba po naniniwala na matay siya pero hindi siya nabuhay na maguli. Ano po? May mga religion pong ganyan. Yun po ang kauli-hilihan. Sabi niya, kauli-uli ang kahaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Opo. So, natalo niya po yung kamatayan kasi nabuhay siyang maguli. Kaya ang mga Kristiyano, sabi ni Pablo, naniniwala tayo na nabuhay maguli si Jesus. Amen. At ngayon po, after na siya mamatay, 3 araw, bumangon siya sa mga patay. Then, umakyat sa langit. After 40 days, tinuruan niya ang mga apostol. Binilinan. Then, siya ay babalik na maguli.
the second coming of Christ. Jesus is coming soon. Hindi ho pangatulan ng mga tao, kundi kukunin na ang mga mananampalataya sa Kanya. Ano po? Kaya bilang Kristiyano, naniniwala tayong binuhay na maguli ng Diyos si Jesus. Yun po yung katibayan na tayong mga mananampalataya ay bubuhayin ding maguli. Tignan natin yung sulat sa 1:11. Ano po naman ang nakasulat? Sa 25:26. Tignan natin. Simulan natin sa 17. 1:11-17. Pagdating ni Jesus, sinalaman niyang 4 na araw na nakalibing si Lazaro. 18. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. 19. At maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Marta na may naiwan sa bahay. 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. 22. Subalit alam kong kahit kayo'y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Tandaan niyo po yan, ha? 23. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? 27. Sumagot siya, opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na sinasabing darating sa sanlibutan. Yun. Maliwanag po, ano? Sabi ni Jesus, mabubuhay ang iyong kapatid. Si Lazaro po yun, 4 na araw nang nakalibing. Pero hindi mapaghunawa ni Marta, sinasabi ni Jesus. Sabi niya, mabubuhay maguli. Tingnan natin, ano? Sa 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi mamamatay ang aking kapatid. 22, subalit alam kong kahit kayo, ni pagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo at muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. So, hindi niya mapag-unawa yun, ano? Muling mabubuhay. Ang paniwala ni Marta, sa huling araw, bubuhayin. Hindi niya maunawa ang sinasabi ni Jesus. Yung sinasabi ni Jesus, ngayon din mabubuhay yan. Nabuhay nga ba nang dumating si Jesus? Tingnan natin. Sa 38, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Isipin niyo po, 4 days na nakalibing. O kayo po, walang balsamo, embalmer, walang embalmer no. 4 na araw na po. Ano sa tingin ninyo yung bangkay? Nabubulok ba o hindi? Siyempre, nabubulok na. Muli nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natakpan ng malaking bato. 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay sumagot, Panginoon,
Nangangapoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinasabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kalwalatian ng Diyos? 41. Kaya tinalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. 42. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So ibig sabihin, sabi ni Jesus, ikaw ang nagsugo sa akin. Paano naman yung nagsasabing si Jesus daw siya yung ama? Bumaba. Yung ama, bumaba. Di malaking kasinungalingan yung ganong aral, ano? Meron po kasi nangangaral. Yung si Jesus po, siya yung ama na bumaba dito sa lupa. Paano yung eksenang dito? Nanalangin siya sa kanyang ama. Paano ngayon yan? Kaya yung nagtuturong, yung si Jesus daw, siya yung ama, na bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ay maling-mali sila. Yung nagkatawang tao, si Kristo po, ang tawag Yesus sa lupa, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi kay Pedro, hindi po siya yung ama, siya po yung anak. Tuloy natin sa 43. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! 44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay na paa, may nakabalot din tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, nakalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Hindi maunawa ni Marta. Ang alam ni Marta, mabubuhay talaga. Pero sa uling araw pa. Pero hindi niya maunawa yung sinabi ni Jesus, mabubuhay siya ngayon. Kaya sabi ni Jesus, nangyari, nanalangin siya sa Ama, Lazaro, lumabas ka. At lumabas naman si Lazaro. Ano po? Kaya, ang mga namatay kay Kristo, mabubuhay din po. Pero yung nangyari kay Lazaro, nangyari yon upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na maniwala ang mga tao na ako ang sinugo niya, sabi ni Jesus. Kasi po hindi sila naniniwala kay Jesus noon. Kaya kailangan pang gumawa ng maraming himala si Jesus para lang maniwala ang mga tao sa kanya noong panahon niya. Ano po? Isa lang po yan sa mga eksena na ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos upang ang Diyos ay malwalati sa pamamagitan ng anak. Naintindihan niyo po ba, kaibigan? So si Jesus po muling nabuhay at ang mga mananampalataya ay muling mabubuhay pagdating niya. Doon po sa 4 ng Thessalonica, sabi naman ni Pablo, Thessalonica nga po yun. Tignan nga natin. Ito. Unang Thessalonica 4. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati
dito po sa unang Tesalonica 4:13. Mga kapatid, nais lumilipad. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuro ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Turo pala ni Jesus yun na muling mabubuhay ang mga namatay na naniniwala kay Jesus. Si Jesus mismo pala ang nag-reveal kay Pablo at siya naman nire-reveal ni Pablo sa kanyang panahon. Naalala niyo yung binasa ko sa chapter 26 ng Gawa, sabi ni Jesus, nagpakita ko sa iyo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. So, nag-uusap na laman. Dahil naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang mga, kasi lumilipad, Sige. Dahil naniniwala tayong si Jesus namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. Kasi ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira hanggang pagparito ng Panginoon, hindi mauuna sa mga namatay. Namatay na. 16. At sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arkanghel at tunog ng trompeto ng Diyos. At ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, titipunin sa alapahap ng mga kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. 18. Kaya't nga palakasin ninyong loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya pagbabalik ni Jesus dito sa lupa, yung mga namatay, ibabangon muna sila. Then tayong mga hindi namatay, babaguhin tayo, magsama-sama sa impapawid, sasalubong tayo. Parang ganon. Tayo ito, si Jesus bumababang ganyan. Sasalubungin siya. At isasama niya tayo. Kung saan siya naroon, doon din tayo. Yun yung nakasulat po sa 1:12-27. Ang sabi ng Panginoong Yesus, panguling talata. 1:12-27 o 26. ng 1. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako paroroon, naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Amen. Sasama po, kung saan siya naroon, isasama niya po yung mananampalataya sa Kanya. Amen. Yun po sabi ni Pablo na sinabi ni Jesus sa kanya. Kaya yung aral ni Pablo, galing po sa Panginoong Yesus. Ito yung nakasulat sa 12:26 ng 1 na sinabi ni Pablo doon sa paggagawa, rapture. Unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Praise the Lord. Salamat, Panginoon.
sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin na kung hindi man nabuhay na maguli, kung di mo po binuhay na maguli ang iyong anak na si Jesus, hindi rin po kami maliligtas. Sabi nga ni Pablo, mananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Salamat po. May katiyakan ng aming salvation, kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, nawa buksan mo puso at isip ng mga nakikinig na nanonood ng bidyong ito. Po, kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin, kung meron mga sakit, iyo pong pagalingin sila. Maraming salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. Kaibigan, ano po? Like and share. Kayo naman pong mga nasisharean, i-share nyo nang i-share. Kung mahari po, pakiusap lang. Mag-subscribe naman po kayo. Sana maging subscriber ko po kayo. Alam nyo po, yung mag-share kayo ng aral sa Biblia na hindi po natin kinukontra, mas maganda yan. Kesa nagsishare kayo tungkol po sa mga marites. Mas maganda po mag-share na po kayo tungkol po sa salita ng Diyos ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Sige po, hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang kasaysayan ng hiwaga tungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po, in Christ alone. Hanggang dito na lamang, kaibigan. God bless us all. Bye-bye!